Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handa raw na ideklara bilang urgent ang panukalang emergency powers sa fuel excise tax. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano. Nakahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang emergency powers kaugnay ng fuel excise tax kapag naisumete na ng Kongreso ang committee report nito. Ayon sa Pangulo, walang saysay na ideklara agad na urgent ang panukala kung hindi pa tapos ang ulat ng komite dahil ang pagpapabilis ng proseso ay nagsisimula lamang sa plenary debates. Ipinaliwanag niya kapag idineklarang urgent ang isang panukala, maaring paikliin ang pagitan ng pag-uulat ng komite at ang pagtalakay sa plenaryo at maaari ring dumiretso sa ikatlong pagbasa kung kinakailangan. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, simple lamang ang hinihingi ng Malacanang. Maaring gamitin ng Pangulo ang emergency powers kung ang presyo ng langis ay lalampas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan sa average nito. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi ibig sabihin otomatikong gagamitin ang kapangyarihan, kundi bibigyan lamang siya ng opsyon na gawin ito kapag kinakailangan. Kahapon, inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na nagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspindihin ang excise tax sa petroleum products. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No, actually, I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. And that is what I told them, both houses. And I said, the minute that you have completed your committee reports, because when you declare a bill as urgent, the shortcuts, if you say, only begin on the plenary debates. So yung requirement of 3 working days between the reporting out from committee to the debate on the floor of is shortened. And that's what kasi kung minsan pag talagang urgent, pag report out, pag yung majority floor leader babasahin yung report at pagkatapos ma-approve yung report ay hindi na uupo yun. They will then go straight to the third reading. So that's when the declaration of the bill as urgent really goes into effect. We asked of the legislature is really very simple. Is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the. Samantala, kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may bentahe ang Pilipinas sa kampanya para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council dahil sa matibay nitong pakikipagtulungan sa United Nations sa mga nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang bansa sa mga peacekeeping mission at nagpasimula ng mga mahalagang issue tulad ng women's rights, climate change at social concerns sa United Nations. Dahil dito, may oportunidad ang Pilipinas na mas makapag-ambag pa sa mga gawaing pandaigdig. Bagamat hindi tiyak ang resulta dahil secret ballot ang magaganap, positibo ang pananaw ng Pangulo at umaasa siya sa suporta ng mga kaalyado ng bansa. Nasa United Nations ngayon sa New York si Pangulong Marcos para ikapanya ang nais ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, we have the advantage, and this is what I highlighted in my speech, that the advantage that the Philippines has is that we have a very strong record of partnership with the UN over the years. Hindi lamang, it's not about the Philippines. For example, yung mga peacekeeping na tinutulungan natin ng UN under the auspices of the UN. Yung ating mga pagdala ng mga iba't ibang issue na tayo lang ang nagdala sa UN. Women's issues, climate change issues, social issues that were initiated by the Philippines.
And because of that, we see now an opportunity to contribute even more. And that, I think, will serve to the advantage of the Philippines in this candidature. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anoli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.